your wish is my command, no? Sabi ni universe, mga kapiksi. May mga dasal na matutupad kayo, and yung mga good karma nyo, bibigayan sa inyo ni universe as rewards, mga kapiksi. For some of you, para magsisimula kayo ng panibagong chapter or panibagong yugto ng buhay nyo na mas magaan, mas masaya, mas peaceful, mga kapiksi. And kumbaga parang si universe, parang binabalik na sa iyo ni universe lahat ng ininvest mo. Yung iba sa inyo guys, literal, no, na babalik sa inyo yung mga return of investment. Kung nag-invest talaga kayo, let's say for example, ng negosyo kayo, ganyan. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong March to April guys, para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating New Moon guys ngayong March ay sa March 29, tapos yung next na New Moon naman natin ay sa April 27 mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And unahin natin itong moon message para sa inyo guys. Sobrang ganda. Bring love into the situation. So, kung ibig sabihin nito guys, let's take it light-heartedly. Maging compassionate tayo, maging maunawain tayo, no? Kung ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay natin, mga kapiksi. Kasi when we vibrate with the energy of love and compassion, mas magiging magaan yung ating pagtalakay naks sa mga bagay-bagay, no, sa buhay natin, mga kapiksi. Okay, so gaangan lang natin, wag tayo masyadong stressed, wag tayo masyadong worried, mga kapiksi. Attune to the moon guys, explore the idea that it's not what you know but whom you know. So, tingnan natin yung tao na kinakasangkutan or kinakasangkutan natin, mga kapiksi, no? It's not, kumbaga parang, let's look at them through the eyes of love, mga kapiksi. Kumbaga bago tayo mag-point fingers, diba? Bago tayo manise, bago tayo manira, let's try to understand kung bakit nila nagawa sa atin yan, especially kung mayroong mga taong nakagawa ng hindi maganda sa inyo, mga kapiksi. Additional meanings for this card guys, you need to be more detached from this situation. Kung meron kayong pinagdadaanan guys, medyo detach kayo. Ibig sabihin, layo-layo ng konti dun sa sitwasyon guys. Yeah, 'di ba? Kasi the more na ini-involve natin yung sarili natin, minsan especially sa mga negative na bagay, lalo tayong nahahatak, lalo tayong naninega, no? So medyo layo-layo ng konti, mag-pause muna, no? Take care of yourself muna, mga kapiksi. Huwag tayo masyadong magpadala sa bugso ng mga damdamin natin, no? Thinking outside the box will bring the solution, especially guys, no, sa isang sitwasyon, mas maganda na pwedeng makatulong yung pagtatanong sa ibang tao, mga kapiksi, kung ano yung opinion nila, kung ano yung tingin nila dun sa sitwasyon. Probably maliwanagan yung isip nyo, kasi kapag nagtatanong tayo sa iba, meron silang perspective, no? Ibig sabihin, nakikita nila yung isang sitwasyon or bagay sa pananaw nila na sometimes hindi natin nakikita. So, sa pamamagitan nun, guys, pwedeng magliwanag yung ating mga isipan, mga kapiksi. Also, you're being advised na i-improve nyo ang inyong good karma by doing some charitable work. So, karma is inevitable, mga kapiksi. Good intentions equals good karma, bad intentions, bad karma. And palagi yan bumabalik sa atin, guys. So, make sure na sa buhay natin, i-increase natin, ibig sabihin, dagdagan natin yung ating good karma by doing good intentions through charity, mga kapiksi, charitable works. Yung charity naman ay hindi lang nasusukat sa pagdodonate ng pera, no? Baka kasi pag sinabing charity, akalain nyo, donate lang ng pera. Kapiksi, wala na nga akong pera, paano pa ako magdodonate? Hindi ganun, guys. Maraming uri ng kawang gawa.
basta tumutulong kayo ng bukal sa kalooban nyo sa ibang tao, even yung pagdadasal guys para sa ibang tao, it's already a charitable work, mga kapiksi. So whatever you can do sa physical reality nyo para sa kawang-gawa, mga kapiksi, tumulong kayo. Okay? Alright. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong no moon season. Shuffle natin to, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, Gemini guys, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. This is both negative and positive. Yung negative na nakikita natin guys is, for some of you, pwede kayo nagkakaroon ng conflict, competition, especially guys sa negosyo, kung may mga negosyo kayo, no? Parang nararamdaman nyo na pwede rin sa trabaho, mga kapiksi, sa workplace. Parang naiipit kayo, no? Sa negosyo, or competition naman is part of society, mga kapiksi, no? And it's okay para ma-bring out yung best mo. Pero wag na wag kayong manghihila ng ibang tao pababa, mga kapiksi. That's bad. Really, really bad, mga kapiksi. Kapag nanghila kayo ng ibang tao pababa, malaki ang balik ng karma sa inyo, mga kapiksi. So, don't do dirty works, no? Wag ganon. Instead na mag-focus kayo sa competition guys, mag-focus kayo sa sarili nyo. Bring out the best in you, best version of yourself, mga kapiksi, para makatulong na umunlad at umasenso kayo guys. Yung small, kasi yung iba sa inyo guys, you're trying to compare yourself, no? Parang kinukumpara nyo yung sarili nyo sa ibang tao, and doon kayo nagkakaroon ng conflict. Itong conflict na to guys, feeling ko this is a conflict sa sarili mo, no? Na parang iniisip mo, bakit sila umaasenso, bakit sila maraming benta, kung negosyante sila, bakit sila maraming followers, bakit ako konti lang, mas maganda naman yung gawa ko, yung mga ganon. So, wag nyo ikumpara yung sarili nyo sa kanila, mga kapiksi, kasi it all boils down to your mindset, guys. If they are confident sila, positive yung mindset nila, therefore mapupush out yan sa physical reality nila. And ganun din kayo, mga kapiksi. Pero nakikita natin yung unti-unting improvement nyo, no? So, nag-i-improve na rin kayo somehow. Pero itong improvement na to guys, make sure na i-focus nyo yung improvement sa mindset nyo, no? Kasi kahit anong gawin nyo sa physical reality guys, kung hindi nag-i-improve yung mindset nyo, hindi rin mag-i-improve yung buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, small steps guys, unti-unting improvement ito, makikita mo sa buhay mo. And ito guys, nakikita natin na sobrang ganda nito kasi your wish is my command, no? Sabi ni universe, mga kapiksi. May mga dasal na matutupad kayo, and yung mga good karma nyo, bibigayan sa inyo ni universe as rewards, mga kapiksi. For some of you, para magsisimula kayo ng panibagong chapter or panibagong yugto ng buhay nyo na mas magaan, mas masaya, mas peaceful, mga kapiksi. And kumbaga parang si universe, parang binabalik na sa ni universe lahat ng ininvest mo. Yung iba sa inyo guys, literal, no, na babalik sa inyo yung mga return of investment. Kung nag-invest talaga kayo, let's say for example, ng negosyo kayo, ganyan, yung mga puhunan nyo bumabalik na sa inyo. Pero ito naman guys, yung iba, yung good karma naman yung binabalik sa inyo ni universe, kaya feeling nyo
natutupad na yung mga dinadasal nyo mga kapiksi. Okay? So, of course guys, mag-persist kayo dyan. Huwag kayong huwag kayong tatamad-tamad. Ibig sabihin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, no? Magdasal, but important na kumilos din. And of course, yung mindset nga, sabi ko kanina, sabayan ng positibong mental diet mga kapiksi. So, what else? Ito guys, nakikita natin na mapupush na yung mga kontrata pagkatapos ng matagalang negosasyon, no? Lalo na kung nasa sales kayo or may nililigawan kayo na malaking kliyente, mga negosasyon, ganyan. Mapupush na yan sa wakas. Matutuloy na yung mga agreement nyo, mga kapiksi, yung mga kontrata, yung mga pirmahan. Guys. And ito naman guys, this is abundance of love and happiness. Pagdating naman ito sa relasyon mga kapiksi. So, punong-puno ng pag-ibig at pagmamahalan. Actually, hindi lang to sa love. I mean, hindi lang sa romantic love. Pero even platonic love, no? Sa mga kapitbahay mo, kaibigan mo, neighbors mo, family mo. You will feel na punong-puno ka ng pag-ibig, mga kapiksi, magaan yung pakikisama mo sa mga tao sa paligid mo. Okay, so i-mind mo na rin to guys sa comment section. Itong mga abundance of love na to, itong mga kontrata na to guys, itong mga dasal, mga rewards from the universe, mga good karma mga kapiksi, lahat yan yung mga positive energies na nakita natin sa inyo. So i-mind nyo na yan guys sa comment section. Okay, and bunot lang tayo ng isang card pa, Gemini, para sa inyong additional message. Be strong. Ayan. You are stronger than you think you are, and your strength assures a happy outcome. Okay? So, yeah. Ibig sabihin nito guys, wag kayong susuko, no? Sa kahit anong pinagdadaanan nyo sa buhay. Never give up. Guys, malakas ka, you're stronger than you think you are, no? Sabi nga nila, 'di ba? Hindi naman ibibigay sa yan ni universe kung hindi mo kaya. But in reality, mga kapiksi, no, kasi kaya nyo yan na-experience dahil dyan nakafocus yung attention nyo. Pero kailangan nyo lang maging malakas, mga kapiksi, and be strong para ibahin nyo yung mindset nyo, ibahin nyo yung magkaroon kayo ng disiplina guys, na ibahin yung mindset nyo, ibahin nyo yung mag-shift kayo ng energy. You can do it guys. Kung nagagawa ng iba, magagawa nyo rin para magbago yung buhay nyo, mga kapiksi. Just have faith, especially guys pag palagi kayo nagdadasal. Mas lalong kailangan kayo magtiwala, and wag na wag kayong susuko sa kahit anong hamon ng buhay guys. Okay? Alright. So, comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kay dyan. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.